Ito naman at ngayong araw na ito po mga kapuso ay ating pong aalamin kung ano po ang itatakbo ng ating maghapon sa heat index. Sa linya po natin, Miss Ana Solmoro Solis, Head ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section. Miss Ana, good morning. Hello. Hello. Yes. Good morning po, Sir Mel, at sa lahat po na nakikinig ng ating programa. Ano po ang ating forecast po ngayon para sa ating pong heat index ngayong araw na ito? Well, Sir Mel, dahil nandiyan pa rin po yung easterlies, medyo nagtatago po yung ating hanging amihan. So, medyo may mga heat index din po tayong pinapredict ng pinakamataas ay around 42 ngayon at bukas. So, dyan po sa may Dagupan, Pangasinan. So, yan po yung ating forecasted heat index ngayong araw na ito. Opo. Bakit po sa Dagupan po ang pinakamatinding pino-forecast nyo na init ngayon? Opo. So, ngayon kasi nandiyan na po yung tinatawag na yung maiinit na yung coastal areas po natin. So, usually po kasi meron tayong tinatawag na warm and humid na ating temperatura at yung hangin na nagmumula po dyan sa may karagatan. So, mostly po medyo tumataas po yung ating cloudiness dyan at nagpapataas po din ito ng tinatawag na relative humidity. So, kaya ganyan po yung naranasan natin sa ngayon na posible. Yung tag-init, ito bang nararanasan po natin? Ito, ganyan din po. Aliba, ito, yung Pangasinan, sa Luzon po yan. Sa Mindanao po ba? Sa parte doon, ng ating bansa, sa southern part, may ganyan din po na katitinding mga init po ang mararamdaman po, Miss Ana? Sa ngayon po, wala pa rin po tayong mga nakikitang ganito mga katitinding init or matataas yung ating heat index. Although dyan po sa may parte ng Cotabato City, dyan sa may Barm, ay impossible din po na pwedeng pumalo ng 40 yung kanyang heat index po sa ngayong araw na ito. Pero hindi pa po yan nakikita natin na widespread sa buong Pilipinas or even dun sa Luzon area. Opo, kasi hindi pa ho natin ba matatawag na tag-init na po itong panahon na ito, Ma'am Ana? Hindi pa po. Kung ang pagbabasihan po natin is kung ano yung mga datos na namomonitor natin, gaya po ng hangin, Sir Mel, nandyan pa rin po yung northeast monsoon or amihan. So, pinipredict natin na nandyan pa rin po. Meron pa rin pong at least weakening na amihan, pero nandyan pa rin po yung northeast monsoon. Opo. So, hindi rin po totally na tag-init na. Kailan po mawawala at magpapaalam yung amihan na yan? Usually po, Sir Mel, base po dun sa historical record natin, mid-March up to third week ng March. So, usually po, dyan po natatapos yung ating northeast monsoon at simula o hudyat ng ating warm and dry season month. Opo. Oo, mga ganun din po. Dry season, hindi drought, Ma'am. Hindi naman po, Sir Mel, kung ang kukumpara natin is yung naranasan natin nung nakaraang taon. Dahil 2025 po, meron tayong strong El Nino at napakainit din po at mga record-breaking ang ating temperature at marami din pong mga areas na nakaranas po ng drought condition dahil po may El Nino nung nakaraang taon. So sa ngayon naman po ay umiiral pa rin yung tinatawag nating La Nina na conditions na meron pa rin po nakataas pa yung La Nina alert. At least hanggang March. So may mga pag-ulan pa rin po tayo mararanasan kahit ganito katindi po yung mga init na pwedeng mangyari. Ano po, Mama na? Yes, tama kayo, Sir Mel. At lalong-lalo na po dito sa may parte ng Visayas, Mindanao, including Bicol area, may mga pag-uulan pa din po tayo na mararanasan. Possible ba na meron din bagyo habang taginit? Mataas. May mga possibility po, pero sa ngayon nakikita po natin yung mga widespread na mga cloudiness or yung mga tinatawag na mga vortex na tinatawag ng mga kabilugan ng mga kaulapan. Pero yung mga circulation po yun ay hindi naman po possible na mauwi sa bagyo. But then we need to keep on monitoring dahil nandiyan pa rin nga po yung tinatawag na La Nina alert na pwede pa rin po yung possible mas mataas ang posibilidad na magkaroon po ng bagyo kumpara dun sa mga hindi La Nina season. Opo, okay. Sige po. Ano-ano po yung mga kategorya? Kasi naririnig natin, danger level. Ano po yun? Anong katumbas na temperatura ng mga... At ano-ano mga kategorya po yan na dapat nating malamat sundin? Kasi yan din ang pinagbabatayan po ng pagsususpende ng face-to-face classes eh. Ma'am? Opo. Yes, Sir Mel. So inulit po natin, itong heat index ay hindi po yun yung tinatawag na maximum daytime temperature na naoobserbahan
ng ating mga instrumento. So ito po yung init na nararamdaman ng katawan ng tao na hindi rin po naman siya nakadepende rin po siya kung ano yung kalagayan o sitwasyon or kung nasaan yung tao. So ito po yung tamang naiitaya natin kasama po yung datos ng tinatawag na alinsangan o halumigmig. So kapag sinabi po nito, meron pong mga tinatawag na ano yung mga effect dun sa ating katawan kapag ang heat index ay 27 to 32 degrees centigrade, yun po yung quotient. Ibig sabihin po kapag direkta tayong naka-expose sa init ng araw, meron pong possible fatigue kapag meron po tayong prolonged exposure at medyo mabibigat yung ating activity. So possible po yung mga heat cramps. Kapag 33 to 41 degrees centigrade, so yun naman po yung tinatawag na extreme caution. So possible yung heat cramps and heat exhaustion. So yung pong pagtuloy-tuloy yung ating activity natin sa init ng araw ay posibleng maiwi po ito sa heat stroke. So yun po pa lang, iwasan na po natin. And 42 to 51, so yun po yung danger. So heat cramps and heat exhaustion are likely and probable din po yung heat stroke kapag continued yung exposure. And heat stroke is imminent kapag 52 and beyond or extreme danger. Although meron din po tayong pinapaalala yung caution na kapag nagbigay po ang pag-asa ng heat index na mga around 52 degrees and beyond, so possibility din po kasi Sir Mel na posibleng yun ay paulan na or magkaroon ng thunderstorm activities. Kasi di ba po kapag nakakaramdam tayo ng posibleng magkaroon ng thunderstorm or yung mga kulog-kidlat, medyo umiinit yung temperatura ng paligid at maalinsangan. So yung ganun po ay posibleng nararanasan kapag 52 pataas yung heat index. Possible pa rin po na maya-maya ay posibleng uulan na. At anong klaseng pag-ulan po yun, ma'am? Yung po mga local thunderstorm activities po, yung mga panandali ang kulog at kidlat na posible po na usually kapag malapit naman po na yung papasok yung tag-ulan. From warm and dry season papunta sa tag-ulan, gano'n na rin po yung nararanasan natin. Ano yun? Pag sinabi nating thunderstorm, yun yung maikli lang pero kadalasan mabigat, madami yung ulan po no? Ano ma'am? Tama kayo, Sir Mel. So ganun nakakapagtala din po tayo ng matataas na heat index na 52 and beyond. So nasaan na po tayo? Ano na yung pinakamatindi natin na naranasan po nito? Kasi nitong yung danger level kahapon, ano po yun? 46 ba? Opo. So yun po yung predicted natin based po dun sa initial condition na time na ginawa natin yung forecast nung weekend. So sa ngayon ang natatala po natin medyo mataas na heat index ay ito pong 45 tsaka 42 actual computed actual heat index po ito dyan po sa may parte ng Tugigaraw, Cagayan at Isabela kahapon. So although ang inyong forecast ay 46 degrees Celsius, ang naging actual ay 42 to 45 kahapon. Hindi po. Sa Metro Manila po yun, yung 46 na yun, ay dito po ang actual ay 38. 37, 38, opo. Okay. 46 ang forecast pero 38 ang naging actual kahapon. 37 po. 37, opo. Yun, heat index. So ito pala ma'am, pag caution, 27 to 32 degrees. Extreme caution, 33 degrees to 41 degrees Celsius. Yung danger level ay 42 to 51 degrees Celsius. At yung extreme danger, wag naman sana tayong dumating dyan, 51 pataas. 52 pataas. 52 pataas. Opo. Yun na yung sinasabi nyo, baka maya-maya may mga ulan na. Thunderstorm. Opo. Sige po, ma'am. Mayroon pang posibilidad na marating po natin yung extreme danger, ma'am? Hopefully, wag naman po. Pero ang sinasabi lang po natin ay tuwing April at May, yan po yung kasagsagan ng warm and dry season months natin na posible pong magkakaroon ng mga ganyang areas na makakaranas ng mataas. Pero kung ikukumpara natin last year, hindi po ganun ka-widespread or yung marami ang lugar dahil last year po ay meron tayong strong El Nino at nakapagtala din po tayo, Sir Mel, ng mga record-breaking na maximum daytime temperature. So hopefully, hindi naman po natin yun maranasan. At base po sa forecast natin, ay medyo mas mainit last year kumpara ngayon. Opo, sige po. Ma'am, salamat po sa inyong panahon sa pagpapaliwanag at sa babala sa publiko. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Opo, si Miss Ana Solmoro Solis, ang head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA.